Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po naririnig nyo? Hello? Ako po si Erlinda Saldivar ng May Kawayan, Bulacan. Alam niyo po, bago po ako napunta kay doktor, dumaan po ako sa 3 hospital. Nagkaroon po ako ng mataas na kolesterol. Ngayon po, binigyan po ako ng doktor ko ng Lipitor. Tapos po, nung pag-take ko po ng Lipitor, napansin ko po na nahihilo ko. Akala ko lang po, medyo dala nung ako'y pagod. Pero nung nagpa-check up po ako, ang sabi ng doktor na unang pinuntahan ko, tumaas daw yung BP ko, naapektuhan yung mata ko, baka daw po nagkaroon siya ng pumutok ang ugat. So, sa madaling sabi, nagpasama ako doon sa sister ko sa UST, chinek up ako. Ngayon, ang sabi sa akin, nagbi-bleeding nga daw yung mata ko. Kailangan kong ipa-laser. So, nangyari yon June 30, July 4, ni-laser ako. Hindi pa rin doon natapos. Kinunan uli ako nung exam na angiogram, fluorescent angiogram. Nakita doon, nagkaroon ng bleeding yung mata ko, tapos maraming ugat na dun sa aking mga mata. Ang sabi ng doktor sa akin, kailangan daw mag-maintain ako ng 3 gamot na Anural, tapos Imuran, tapos yung Prednison. Tinay ko yon, box kung bumili ko. Tapos, every 2 weeks, nagpupunta ako sa isa pang doktor para i-monitor yung aking kidney, ang aking liver. Umabot ako ng 190 pounds dahil mataba ako, pero ang katawan ko, hindi naman mataba eh. Magalang dahil dun sa mga steroids na iniinom ko. Dumating sa point na, minsan nakasama ko yung husband ko, nandun kami sa may footbridge, inisip ko nang tumalon. Kasi parang pakiramdam ko, pahirap na ako sa asawa ko. Tapos sabi nung asawa ko sa akin, kausapin ko daw yung doktor, kung pwede yung mata niya, itatransfer sa akin. Kasi alam na niya yung hirap na dinaranas ko. May mga pagkakataon talagang hindi ako nakakatulog. Alam kong malaking-malaki yung problema ko. Tapos, ang naging taga-aliw ko yung isang transistor. Nakikinig ako noon, March 2. Basta first week ng March, nakikinig ako. Narinig ko si Dr. Navarro. Nag-explain siya ng mga pasyente niyang ginagamot. Hindi ako, kinabukasan, talagang hindi na ako natulog, tinandaan ko yung number niya. Tumawag ako sa telepono. Doc, pwede po ba akong pumunta? Tapos sinabi ko yung case ko. Sabi niya, sige, pumunta ka. Tapos nung time na yun, dahil nga sa mga gamot na iniinom ko, at meron pa rin akong doktor na sa rheumatology. Yung mga binti ko, masasakit lalo na pag umaakit ako o bumababa. So, para akong yung bang may alalay lagi. Nung pumunta kami dito, hirap na hirap ako, matagal ako bago nung aking energy. Tapos, tinawag ako ni doktor. Yun, in-explain ko, sinabi ko sa kanya lahat yung nararamdaman ko. Pinainom niya ako nung gatas at saka nung cell balancing. Sa totoo lang, nung binigyan niya ako ng gamot at saka yung ininom ko, hindi naging mahirap sa akin yung umakyat uli ng kasi nag-MRT ako eh. Tsaka pababa, maghahagdan ako. Nung sinabi ko sa husband ko, sabi kong ganun, alam mo, Beth, parang yung aking mga binti, nawala yung mga kirot. Kasi buong mula paa hanggang dito, hanggang legs, puro ako may salonpas. Kasi ayokong uminom ng pain reliever, kaya sinasalonpas ko na lang. So nawala yon. Up to now, hindi na ako nagkakaroon ng arthritis, nawala yon. At isa pa yung sumisikip yung dibdib ko kasi na-find out din noon na bago ako bigyan ng mga gamot, tinignan yung lungs ko. Nakita, meron akong calcification ng aorta. Yun, nawala na rin.
Tapos, lahat ng mga, napa-opera pa pala ako, yung dalawang mata ko, tinanggalan ng katarata, hindi rin siya umubra. So, ang masasabi ko lang, yung nakatulong talaga sa akin, yung mga binigay ni doktor sa akin gamot, as RBC, yung itlog, yung gatas, yung liver na kinakain ko, pero dati talagang hindi ako kumakain ng liver kasi na didire ko. Yung beef liver. Tapos ngayon, eto nagta-travel ako mula May Kabayan hanggang dito na hindi na ako natatakot, nawala na yung takot ko. At saka nagpapasalamat ako, kahit sinabi sa akin ng mga doktor na wala na akong pag-asa, kay doktor nagkaroon ako ng pag-asa. Salamat po.